and sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices to His name. In His name, words of Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Word to Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Word to Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Word to Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinangganan ko mga kaigsunan, malipayon nga pagpakig-uban kaniyong tanan karon ning lagyog to usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Kauban nato karon mga higala sa itong pagkukabildo si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat Pastor, ug daghang salamat mga igsoon sa inyong makananayong pagsubaybay ni natong program, labi na gyud sa inyong tanaw usab nini nga live karon, and we are now simultaneously live sa magkagaian natong mga Facebook pages. Kamo magpabilin din ha nga magauban sa pagtuon nining takna. Ang atong suwito karon mga higalag kaigsunan is life and death. Sa ato pa, unsay pananaw ni San Pablo kung buhi siya. Unsay iyang pananaw kung mamatay siya. Parehas nimo kanako. Kay ingon ba si Paul, sonda ko ninyo, maingon nga ako nagsunod kang Jesus Christ. Sa di pa ta magsugod og discuss ining tanan, atong dapiton ang presensya sa Dios, ang giya sa balang espiritu sa paghatag kanatong kaalam aron masabtan nato ang tanan. Ang iyon na po nako si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Nagapasalamat mi Ginoo ning taknaa nga ikaw naghatag na sa bugigayon kanamo. Makahimo kami sa pagpadayon o sa pagtuon usab sa lain usab nga leksyon karon. Ikaw magapanalangin kanamo Ginoo sa kaalam nga langit nun imong ihatag sa matag usa kanamo na among masabtan og makinabuyan ang mga pulong gikan ini. Kining tanan mo ginasalig sa ngalan sa Jesus manluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, again, life and death. So, tanaw na to kung sa ito ang memory text. Kaya diha, magsugod ang atuang pundasyon, sentro sa atong diskusyon. Philippians 1:21 sa New King James Version nagaingon, "For me to live is Christ and to die is gain." Buti pasabot ni San Pablo, para kaniya, kung buhi manggaling siya, gusto niya nga mabuhi sa diha kang Kristo. O mamatay, ganansya. Yes. Kung ato masabtan mga kaigsunan ha, ang ato ang pagtulunan mga igsoon, daghan kaayo og sinulat si San Pablo bahin sa kamatayon sa iyang mga libro, daghan kay siya mga gikutlo nga mga sinulat gikan sab sa mga daan nga mga sinulatan. Sa atong diskusyon, primero to pindibilanggo. Karon about to be executed. Nangyod siya So, siya diya. So sa ako pa siya sa sa kamatayon na. Wala diha ang punto Kailangan mga ba? kaigsunan.
So tanaw na to sa iyang pamati, no? Mm. Na-stress ba siya? Nagmahay ba siya? Naglagot ba siya? So, unsa iyang gisulti, nagrant ba siya? Mm. Ayaw ba na ka ng problema mag-rant sa Facebook, no? Lisod O, kayo na. tanaw na to kung sa po'y gibati ni San Pablo. Mga kaigsunan, ang kinabuhi or ang panahon ni San Pablo gamay na lang gyud kaayo. Gani ang sumala pa sa atong pagtuon nga huna-unaon na to, naggamay na lang nagahulat na lang siya unsay sunod na mahitabo siyang kinabuhi, or sumala pa sa atong leksyon, naghulat na lang siya sa depende sa mood karon sa nagagunit sa iya kinabuhi. Pero, para niya, dili si Nero ang nagunit. Although, prisoner siya under ni Nero. Yes. Pero para niya, naagyapon siya sa kamot sa atong Ginoo. Amen, amen. His future depended more on Caesar's mood, but mga igsoon than a justice. Pero atong mga kaigsunan nga, ang tibuok kinabuhi gyud ni San Pablo, iyahan namang gihatag sa kang Jesus Christ. Ato mga isgutanan mga igsoon, duha ka bahin kini. Una, to live for Christ or to die for Christ. And susulod niya na ito mga isgutanon niya, Christ exalted in Paul sa Philippians 1, mag-focus na mga igsoon sa atong pagtuon sa tibuok chapter sa Filipos. So, to live or to die for Christ, and Paul's dichotomy sa duha ka mga pagtulon na itong mga isgutan diya karon mga kaigsunan. Og sunod niya na ang ikaduha mo ang what does it mean to live for Christ? Sabot ipasabot sa atong nga magpuyo diha or magkinabuhi diha kang Kristo. Una mo ang behave in a way worthy of the gospel, ug ang ikaduha to fight united for the gospel. Magiusa diya sa pagmensahe sa mensahe mga kaigsunan. So, To live for Christ or to die for Christ mga igsoon. Kung atong sabton mga kaigsuonan ang atong pagtulunan sa Philippians 1 verse 20, ingon pa ni San Pablo, I eagerly expect and hope that I will in no way to be ashamed, but will have sufficient courage, so that now is always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. daghan kayong mga bersikulo na nagsulti nga si San Pablo, nagsulti siya, na nalipay siya sa mga kasakit. Tinod. Pero actually, kung imo sabto like sa Colosas 1 ka bersikulo 24, ikaduhang Korinto 11:23 hangtod sa 27, he rejoiced in sufferings. But actually, he did not rejoice in the suffering, but he rejoiced in the reason why he met this suffering. Amen. Iyang gikalipay nga, niabot ni mga kasakit sa akong kinabuhi tungod kay Yes. na akong kinabuhi ana akang Kristo. Mm. Kay siyempre nabayag gisulti si San Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 Oo, maisgutan na to. nga may isgutan to na sa unahan. So meaning, ang iyang kasakit, Brother Jomar, gibaliwala niya kay ang rason nganong gisakit siya tungod kay naa siya ni Kristo. Iyang gisunod, iyahang nadawat, iyahang napanunod ang mga kasakit ni Kristo tungod kay nilakaw siya sa subay sa mga tunog ni Kristo. Bisan pa hangtod sa kamatayon ni Jesus Christ. Amen. So, si Kristo sa iyang kinabuhi, sumala pa sa tuang gibasa sa versikulo 20, Philippians chapter 1, iyang gi-exalt si Jesus Christ. Bisan pa sa iyang umalabot nga kamatayon, gusto gihapon niyang i-exalt si Jesus Christ. Amen. Gusto niyang ipatugbaw, patigbabaw si Ginoong Hesus. Morning Colosas 1:24 nagiingon sa Living Bible, be part of my work is to suffer for you. Ang iyang pagsakit mga kaigsuonan, uban sa tibuok mga Kristohanon, and I am glad for I am helping to finish up the remainder of Christ's sufferings for His body, the church. Ang iyabang pagbati ba, Brother Jomar? Nana siya sa sufferings, pero yung huna-huna, ang church lang gihapon. Tinod ito. Ang iyang huna-huna, ang mga kaigsuonan lang gihapon. Maugis na siya, ang iyang kabalaka, kahangawa, nasa magkisumura ba kaning amahan dito mamatay? Ayaw na nasa mga anak. Na siyang asawa, na siyang mga anak. So, na yung mga padugong-tugon, na dying person na ha, pero yung pagbati na siyang pamilya. The same with Paul. Yeah. Ang iyang pagbati na sa mga kabataan, sa mga kaigsuonan, o sa mga katawhan sa Diyos. Kung atong mainumduman mga kaigsuonan na ang atong milabay nga pagtuon,
nga adunay mga rason sa mga dito sa mga sinulat ni San Pablo ug katong tanan nga mga rason mga igsoon mao gyud ang pagpataas sa kinabuhi ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Now, ang kini nga gisgutan ganan nimo pastor na tong ang si San Pablo nagakalipay diha taliwala sa suffering tungod kay iyang nakita nga nahitabo kini tanan sa iyang kinabuhi tungod nakita sa tibok katawhan nga adunay Kristo sa iyang kinabuhi. Now mga igsoon dinhi sa kung atong tan-awon ganitong hinumduman nato atong pagtuon mga igsoon sa 2 Corinthians 11 man siguro na tanan nga pasunod nga giisgutan dito nga gikulata ko sa kapila sa gikulata ka 39 ka sa kabunal na nahitabo sa iyaha na unlod ang barko napaakan sa bitin gilabay og bato tanan nga mga pagtamay mga kaigsunan iyang naagihan. Pero kana tanan mga kaigsunan wala gyud na niya gisgotan nga nabuhi man ko kaning bragging sa iyang self lang mga kaigsunan ba. No, kundi iya hinong gi-exalt pa pag-ayo ang kinabuhi ni Kristo diya sa iyang kinabuhi. Mao ni imong gingon nga na pastor sa 2 Timothy 3 verse 12 nga niingon siya, yes, and those who decide to please Christ Jesus by living godly lives will suffer at the hands of those who hate Him. Yang nakita mga kaigsuonan, nga bisan pa taliwala sa iyang suffering sa mga igsoon, mas mapakita, mapadayag Ginoon ang kinabuhi ni Kristo diha uban kaniya taliwala sa tanan niyang mga pagsulay. Actually, Mm. siyempre mamatay na siya. Wala na mo siya mahimo. Mm. So, kanang giingon bitaw nga bisan siyang kamatay nang gi-exalt si Jesus Christ. Personification na lang na siya, Brother Oo. Jomar. Actually, wala na gyud siya mahimo. Wala na gyud siya mag-exalt kan Jesus Christ. Pero tungod sa iyang buhi pa siya, ang iyahang kinabuhi nga buhi pa siya, nahimong good influence sa mga kaigsuonan nga bisan hangtod sa iyang kamatayon, ang mga brethren nagpadayon pagkamay ng puon, Yes. nagpadayon sa pagwalis ng balita, Yes. nagpadayon naglakaw sa kabubuton sa atong Dios. Mm. So by thus, na-exalt gihapon niya si Jesus Christ. Amen. Bisan patay na siya. Mm. Mm. So, mga kaigsuonan dinhi nagapadayon atong pagtuon sa kining gisgutan sa atong sa text mga igsoon nga Philippians 1:21 kaning memory text na to, for me to live for to me to live is Christ and to die is gain. Mga igsoon, kini di ay nga pagkasulti mga kaigsuonan napaday mas lalom ni ini nga buot ipasabot, buot sabot ni San Pablo sa tanang mga katawhan. Nga naman mga igsoon, the root of all suffering lies in the cosmic battle ko atong hinumduman mga igsoon na nga sa sinugdanan pagyod ni ining kalibutan anay conflict daan, spiritual conflict nga nahitabo. Mao na ni ang may tungod sa the battle between good and evil. Yes, ang punto ng to live is Christ. Mm. So tanan niyang pagkinabuhi iyang gidedicate kang Kristo. Mm. Tanan niyang pagkinabuhi iyang sumiter kang Kristo. Tanan niyang pagkinabuhi iyang gisurrender kang Kristo. Sumala sa kabubuton ni Kristo, paglakaw diha sa kabubuton ni Kristo, and everything that come what may, isang pagkamatayon shall be a gain. Yeah. Usa Ano? ka dakong ganansya. Mm. Okay, kung gusto niya ka mo ganansya ka, Brother Jomar, live in it today. Yes, Yeah, no matter what. Isang pagmamatay, it's still a gain. Mm-hmm. Pero, imagine ha, dunay kamatayon nga nagakahitabo sa atong kinabuhi karon kay nga naman. Kaya sa atong pagkinabuhi, we are in a warfare. Naata sa pagpakigsangka, batok kang Satanas. And this is not a warfare of flesh and blood. This is of spiritual warfare. Amen. So, ang atong pagpakigdumog din karon usa ka espirituhanong pakigdumog nga gani si matud pa ni San Pablo ang helmet sa Ephesians chapter 6 nga mao ang pulong sa Dios. So sa ato pa ang mga katawhan sa Dios na nagkigbisog sila batok kang Satanas. Ang mga katawhan sa Dios nagkig-away sila batok sa dautan. Ang mga katawhan sa Dios nangamatay man sila diha silang pagtuo. They all fought and they all died trusting the weapon, using the weapon nga mao ang pulong sa Dios. Amen. In Proverbs 14 verse 32, mo ni atong timandaan mga kaigsunan nga
tinuod naay ginatawag nga kamatayon mga igsoon. Tungod kay dili na malilong mga igsoon. The wicked are thrown, maning giingon din sa Proverbs, the wicked are thrown down by their own evil, but the righteous find refuge even in death. Bisan pa taliwala or diha sa kamatayon, aduna gid siya isaliganan mga igsoon. Tungod kay ang iyang kinabuhi nahimutang naman daan diha kang Jesus Christ. Ikaw ba mga igsoon mo sa pangutana pod i-reflect po nato na sa atong kinabuhi. Para sa katawhan sa Dios, ang kamatayon is sleeping. Mm. Katulog. Para sa mga katawhan sa Dios, ang kamatayon is keeping them safe away from the reach of the devil. Mao bitaw ng sa Salmo 115 versikulo 116 versikulo 15 if I'm not wrong. Pasas yung Bible. Precious in the sight. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Wala man mag-ingon ang Ginoo nga okay rag mamatay mo, pero ug mamatay mo, you are very precious to me. Tinuod. Kadtong mga balaan nga mga katawhan sa Dios nga mga namatay, they are precious to the sight of the Lord. Meaning to say, Brother Jomar, precious sila because they are being kept away from the reach of the devil. So, mabitaw tang sa matod pa ni manalang na Isaias nga kaning mga tawhanan ni taguan sila gikan sa much evil things to come. Yes. So, doon ay baga grabe pang pagkadautan nga muabot kanila, so gipang taguan na lang sila sa Ginoo. Mabitaw na nga, how many times I told you, para nako ka na 1 million pesos, dako naman na kay. I'm sorry sa mga naminaw karon. Para nako ka na 1 million pesos, dako na kayo. If I will have 1 million pesos, kung ako nang taguan sa balay, mahurot man na kay mga ahente, manganbas dito, napoy ka ng mga manghiram o kwarta, hindi ka bayaran. So, posible mawala ako ang 1 million pesos. If I would have 1 million pesos, di na ako na gunit-gunitan permi, Brother Jomar, ako nang i-deposit sa bangko. With the promise nga doon na interest for how many months, years, in exact time according to the bank book, na dito ang mga conditions, mga promises nga. Babawi na ko ang akong 1 million pesos with interest. So, my loved ones, akong mama, akong papa, akong lula, akong lulu, no? Mamatay sila because I love them. So I will deposit them to the cemetery, into the hands of God, with the bank book nga maong Biblia nga nag-promise nga someday I can get them back from death with interest. Amen. And that is eternal life. Yeah. So, ingon ana ang nahitabo mga kaigsunan because ang atong kinabuhi karon manig ingon ba nga ako I'm sorry kay siyempre tigulang nagkuko idaran nagkuko. Kasi na kung imagine ba so bitaw bono ganang matay ko sa pagbati something like na bitaw. So, ako nasabtan mga kayo, so this is my personal i-share na ko ninyo. Ako nasabtan ba nga, I think I have nothing to worry. I have nothing to worry. Kung doon ako yung mga unfinished job. Sama ko ni Paul naman siya mga unfinished job. Dahil siya mga trabaho mahuman, pero bisan pang nawala na si Paul, mas daghan pa gani hinong ni Pauli. O mas daghan pa gani hinong ni Pauli. Kaya nga naman, ang iyang kinabuhi na himong good influence sa mga kaigsunan. So, we have nothing to worry. So, ang ato lang yung siguruhon, Brother Jomar, karong buhi pata. We have to live for Christ. Amen. Okay? Naipakapin gani diya mga igsoon sa Romans 14. Kung atong mainumdaman mga igsoon, niabot na sa Philippians, balikan na to kadali sa Romans 14. Kung say gipahinumdom din ni San Pablo in Common English Bible 7 nagaingon din ni, we don't live for ourselves. Wala ta nagkinabuhi, wala ta nabuhi mga igsoon para sa atong kaugalingon, and we don't die for ourselves. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we belong to God or belong to the Lord. Kato gingon ako niyo ganina nga, it's a blessing kung ang makataon sa Ginoo mamatay. It is something like precious, and the Lord called them blessed. According to Revelation 14 verse 13. Nga bulahan kato mga nangamatay diha kang Kristo. Nga naman, as what I have told you, they are kept by God in the grave away from the reach of the devil. Gi-confirm na ni Solomon sa Proverbs 14:32. Matod pa niya nga the wicked are thrown down by their own evil, but the righteous find refuge
Even in death. even in death. Bisan pag diya sa kamatayon. So, bisan pa diya sa kamatayon, it's a blessing. Yes. Mabitaw kita og blessed. Oh. Amen. Salamat sa Ginoo. Muna kayo ko nga, nindutan o mamatay ta diya sa kamot sa Ginoo. It's a blessing. Sunod. Yeah. Mga igsoon, ang mga pagpahinomdom ni San Pablo kung tanaw na to gamay, kining gain day na pagkatawag pastor sa Greek word na giingon og kirdaino as a missionary term. Dunay lahi nga mga pamaagi mga kaigsonan nga buot ipasabot ni but sa gigamitan ni San Pablo dunay mga giingon din ni I have made myself of a servant to all that I might win. Mahimong madinaogon mga kaigsonan the more to the Jews. Nahimong mas madaogon ang iyang kinabuhi mga igsoon ngadto sa mga Hudiyo mga igsoon nga iyang gipaabotan sa iyang mensahe. Meaning kung ang atong kinabuhi mga igsoon ato pong gikinabuhian diha atong gihatag diha sa Ginoo, mas nagmadaogon ang atong kinabuhi ngadto sa katawhan nga nagatan-aw kanato og nagatan-aw sa mensahe nga naa sa atong kinabuhi mga igsoon. Now, balik ta dito sa katong life and death karon pastor nga giingon din sa atong isgutanan Paul's dichotomy, duha ka bahin atong isgutanan mga kaigsuonan. Sa Philippians 1 verse 23 and 24 sa New International Version, I am torn between the two. Nabayan niyo sa duha. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Magpabilin siya dito sa mga kaubanan dito sa buhat. So, asa mo ginahitabo sa duha? Pariyo ron, di ba? Bisan patuod siya nga although dili siya may magbuot nini nga decision pero kining two possibilities ang Ginoo may magbuot tanan kay Amen. para siguro nato brother Jomar gusto ta nga ita mo agi kamatayon di ba? Oo. Ita gusto mo agi kamatayon gusto ta nga nagbalik sa Ginoo buhi ta. There is no- I believe the Mm, same desire of Paul. Yeah. No? Di ba? Nangandoy po din taon siya nga unta okay ra ko mabuhi antos pagbalik sa Ginoo I'll remain in the body. So katong I remain in the body to man ato I remain in the body in Christ. Yeah. Katong giingon bitaw ni Salmista David nga ay sa Psalms 23 verse 6 nga surely goodness and mercy. shall follow me in the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Yeah. So man si Salmista David nga nagpabiling buhi nga nagstay sa house of the Lord forever. So nagpabilin siyang buhi, nagpabilin siyang house in the Lord forever by faith. The same with Paul, I want to remain in the body of Christ. Yeah. So diya siya nagpabilin mga kaigsunan, namatay siya nga nagpabilin sa body of Christ. So dinhi mga kaigsunan, nabalik ta sa issue kaganina which would be better. Mabuhi ba tapos pagbalik sa Ginoo or mamatay ta niya, mapahulay ta, masugat na tapos pagbalik sa Ginoo. Now, let's make to have this something like pamalandong ba? No? Kung panalitan buhi tapos magbalik sa Ginoo, so siyempre of course, dapat ang gusto mo, ako lang yung insert dapat bantayan niyo yung health. Yes. Ang pinga ninyong health kaya para panahon sa lilutusay, makadagan ka pa. Pero ako, di na ako kadagan May subida dito ganito sa mati, ito nga tuta. Tinagyo ka puya. Akong imagination, kung mag-persecution, mabalik na ko, matsa na lang ko ninyo, ganito na pwede mo dagan. So, kung gusto yun mo nga, healthy yun mo, na maka-participate pa mo sa last days events nga, magdinaganay, persecution, something like, take good care of your health. No, do not eat too much sugar, do not eat karne, daghang kayo. Yan, dili, sige kaubulan, ginamos, pastilan. I'm sorry. Oban, masuko kay, anong di na pagkanubulan o ginamos. That is for your better health. Di ba? So, ilita mo, sige, pulaw, patay na tani kasi pulaw. Ili magsigig abuso sa panglawas. So ang pinga natutong panglawas kay kung gusto ta mo lahutay nga buhi tos pagbalik sa Ginoo. Dili mabuta 100 years, 200 years, something like, no? We do not know. Kay basta limpyo lang ato ang blood circulation, I mean. We can survive, we can even live up to 200 or 300 years. Pero problema lang mga luya maguta kay kulang ng tubig, atong lawas kay magkatigulang day ang tabra dito, mali na ganun ng tubig. Yeah, bantayan ninyo na. Pag nahunon mo po. Magkatigulang ang tao, di na ganun inom og tubig, pero di lang mo malimot unta, magsige mo inom, mabit ang mga kunot ng mga naong sa mga tiguang kay. Di na lagi manginom og tubig.
Ambot ang di na sa manginom. Nature yun na sa tiguang. Yeah. Di na manginom og tubig. So, manginom tagdaghang tubig, kaon tagtama, pahuway tagtama, unya, pampins panglawas. Mm. Pero kung di na yun po makaya, pras na ako, kay pas na tabuka. Manawat-dawat na lang taga sa taman, no? Dawat-dawat na lang to sa taman, sa kubuton sa Ginoo. Pero kung may time pa yun yung mag-change, bisag tinani akong ka-fragile akong panglawas, kung maningkamot yung mag-change, I believe the Lord will bless. Yeah. No, Amen. Amen. panalangin ta sa Ginoo. Pero ayaw mo kabalaka, no, I don't say nga, maghikog na lang mo, okay ra, no. I'm sorry, that's not what I would like to say. Kung ito ko sa Ginoo, mamahuway ta karon, the Lord said, sa 1 Corinthians 15, wing ko banay. Usa lang ka wing ko banay, no? Our body shall be changed. Sa mga buhi, sa mga buhi, nga di magiging kamatayon. Sa mga nangamatay po, para nila, wing ko banay lang Pareho gihapon. ra gyapon. Pareho ra gyapon ang experience. Matulog ka sa kamatayan. Pagbuka ni buhi, Christ can coming na. Although ang mga buhi, tanaw na luoy sa akong nanay, luoy akong tatay, luoy ako ang ate, luoy akong kuya, nga nalubong na 10 years na. Kita rin nagbati nga luoy sila. Pero sa ila mismo, Brother Chomar, tungod kay wala naman yun, nothing, they know nothing naman yun. Pag piyong nila silang mata, the next time they want to open their eyes, Christ can coming na. Amen. So Tinuod, that's tinuod. the blessing. Yeah. That's the Tinuod. blessing, okay? Mao bitaw ang duha na ka mga isutan ng mga igsoon may tungod sa to depart. Mao na ang ginapasabot nga kung abot man siya sa kamatayon and to be with Christ, or meaning makig-uban siya sa Ginoo, and to remain, wala po nagpasabot nga dili siya ubanan or wala ang Ginoo diya siyang kinabuhi or magpabilin mahimo pong mensahe ang iyang kinabuhi ngadto sa church. And To benefit the church. yeah, tinuod. Og kini nga imong giingon gana pastor na imo nang mantong naingon dan ganina na we shall be changed mga igsoon. Ang sa diha ayon mga kaigsoon na doon day pagbag-o sa tibok kinabuhi, or I mean banhawon sa Ginoo ang kining tao or ang kaning lawas sa tao mga kaigsoon. Mao bitaw nang ginaingon nga tinuod adunay kamatayon. Mo ni isgot tinuod ti pastor ni adunay kamatayon but na ay resurrection usab. Pero kung ang giyon ni Paul, kaniyang dichotomy, primero, kung mamatay manggaling, kung mo-depart manggaling, with Christ. To be with Christ. To be with Christ. Kung mabuhi man pod, Mm. hay pastilan. O mabuhi man pod, to benefit the church. Tinuod. Kaya kung mabuhi naman ang tao niya, magpabadlong rata sa komunidad, maghimo ratag sa lawayon sa iglesia, ayaw na lang. Ayaw na lang, no? Kung gusto mo mabuhi pamugdugay, to benefit the church. Wala gilaing tuyo. To Yeah. benefit the church. In the same letter sa to the Philippians mga igsoon, he says that to be fully with Christ, he must wait for the moment of the resurrection. Bisan pa mga igsoon, moabot yun ang panahon or paaboton yun ang panahon diha sa pagkabanhaw mga kaigsoonan. Diin ang dakong paglaom usab sa mga katawhan. Naghisgot naman yung tagkamatayon. Mm. Si San Pablo, gi-explain yun ng San Pablo nga. Dili na tinuod ng hindi kamatay. Mo Diretso sa langit. Oh. Nabito na, I'm sorry ha, pasalamin ninyo. Sa Roman Catholic Church prayer, kanang I believe, mito ako. Sa katapusan ng portion, Brother Chumar, I believe in Christ as He's coming back. Yeah. Ako nagtuo, ako mito ako nga si Kristo mobalik o maghukom sa mga buhi o sa mga minatay. So meaning to say, by that prayer alone, masabtan na to nga mga buhi o mga minatay na pa sa yuta. Oh. Walay nag-una dito sa langit, walay nahagbong sa purgatorio, walay nadritso sa imperno. No, kinapatanan sila sa yuta. Kay kung atong ipairal ang doktrina nga, the same doctrine sa Roman Catholic Church, nga ang namatay matarong sutoy sa langit, andi kay matarong masagis purgatorio, ang dautan sutoy sa imperno. Kung ingon ana naman lang ang ato ang doktrina. So unsay pulo sa I believe sa mito ako nga pangadjion nga mubalik si Kristo paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. So giklaro na ni Paul nga ang mga nangamatay wala na gyud sila nibalaan. Tanan, Ecclesiastes. Nanay question. Ecclesiastes 9. Ay question Brother Jovan. Ngano daw nga ang mga menteryo lubnganan sa Seventh-day Adventist Church walay nakabutang RIP. Rest in peace. Unsay na RIP gan? Rest in peace. Rest in peace. Ngano di daw nato butang cross yung butang RIP. Rest in peace. May mo kang rest in peace man gud sa to pa. Murag imo siyang gipabaw nag istorya ba nga rest in peace. Mag pahulay ka nga malinawon. So doon na kay message sa iya. So ang Seventh-day Adventist Church o ang mga katawhan sa Dios sa balaang kasulatan,
di na sila kinahanglan mag-message pa sa namatay. Mm. Kaya may kang rest in peace, o magkasila kabalong namatay sila. Yeah, kabalo ba? Kabantay. Sino na- Kabantay ka. Kaysa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, ang mga buhi, nasayod din sila mamatay. Pero ang mga minatay, So mas may pangbuhi, kaya nasayod din sa mamatay. Pero kanang namatay, wag na siya, kabalong namatay sa Brother Jomar. tanan, wala na sa iyo. Wala na yun. Yes. Wala na yun. So, bisan pag ingon pa mo rest in peace, wala kayo sa kabalong na peace na siya dito kung saan ba siya dito. Wala na yun. Nothing. He knows nothing. No, yang gugma, yang pagdumot, yang kalagot. Basahan ni Ecclesiastes chapter 9 verses 5 and 6. Mm. Wala na tanan. Wala na siya bahin sa tanan sa Mga silong buhat sa adlaw. silong sa adlaw. O tanang mga activity na to ng kalibutan na wala na siya labot. Mo bitaw kung tanaw na to kadali ang kinabuhi ni Lazaro katong sa iyang pagkamatay 4 days. Like kabalo ang ginawa to, namatay gid siya, namatay si Lazaro. And unsay buhat pa sa kung mahitabo pa nga mabuliritso ang iyang kinabuhi ngadto balik sa langit. Sa to pa na siya sa langit, ya pag after 4 days, ibalik na siya sa yuta, dili na siguro ganahan siya balik kung naa na siya sa paradise, di ba mga kaigsonan? And gibuhi na pod siya para magpuyo na pod balik sa kalibutan. Murag usa ka nako suffering mga igsoon. So, meaning mga kaigsonan, tinod aduna gibabot na kamatayon sa kinabuhi sa tao, pero ang paglaom mga kaigsoon, ang Ginoo mismo nag-provide sa mong resurrection. Okay. Yeah. Yeah. Dito sa padayon ta mga kaigsonan. What does it mean to live for Christ? Ano na tayo basahon kadali sa Philippians 1:27. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Gusto mo gud ipasabot ni San Pablo mga igsuon nga ang kining mabuhi ta diha kang Jesus Christ. Dili lang day nagpasabot nga na ta diha mismo kang Kristo. Diha lang ta kutob mga kaigsuonan. Naapatay kinahanglan masabtan mga igsuon. Ang bot pasabot ni San Pablo nga to live in Christ. Nga mabuhi For lang. me to live is Christ. Mm. Ang yan yung bot pasabot ana nga we behave. Yeah. We behave correctly. Mm. We behave in a way worthy of the gospel. Amen. Tanaw ra gud nang kanang Matthew 14 verse 17. The kingdom is at thy hand. Mm. Repent, for the kingdom is at thy hand. hand. So what kingdom was it be? Would it be? It was the kingdom of grace. Mhm. So Christ started the kingdom on this earth. Dili kay gadto pag pagbalik Itong umalabot na kingdom. Mm. So nang nagsugod na ang kingdom karon diri, Mm. nag-anam-anam nagkuyanap sa tibuok kalibutan, and now you are a member of the kingdom. Mm-mm. Karon kay member ka sa kingdom, ug basahon nimo ang chapter 5 sa Matthew. Na dito mga sa pronounce beatitudes, beatitudes. I don't know to basta kay sa Bisaya mga kabulahanan. Mm. So, those are the expectations of Jesus Christ for those who are now living in the kingdom of Christ. Amen. So, that is how to live is Christ. Mm. Magkinabuhi diha alang kang Kristo. They are meek, they are lowly in heart, Mm, mm, they are poor in the spirit, Mhm. they are hunger and thirsting, they are persecuted, they are suffering, and besides all of those, they are called blessed. Amen. Amen. They are called blessed. So, ingon ana mga kaigsunan, ang kinabuhi sa mga tao nga nasakop sa kingdom of Christ. So, pag ingon mo nga to live, for me to live is Christ. Sa to pa, to live like as meek, as lowly in heart, as poor in the spirit, as hunger and thirsty, and also ready to suffer for Christ. Kaya nga naman, those are way of Jesus Christ calling us blessed. Amen. So, yun ana ang punto mga pinangga kong kikson. Kung atong nasabdan mga kaigsoon nga didto pa ta ma-change mga igsoon, didto pa mag-change usab ta sa atong lifestyle, sa tanan natong mga pamatasan atong character sa pagbalik pa sa Ginoo. Dili na No. mga kaigsoon. No, ayaw mo pagtuo mga kaigsunan nga pagbalik sa Ginoo dito ta mabag-o. Mm. Dito ta mag-change sa atong karakter. No, mali ka. Ang pagbalik sa Ginoo may ting patay, ting sunog sa mga taong wala mabag-ong kinaiya. Oh. Karon pa lang dali gitawag ni San Pablo sa to politumay. Yeah, How do you pronounce that? politomai Yeah. sa Greek, Politumay, Mhm. tumay. which means to live as citizens Of the kingdom. heaven. Yes, Yeah. tinuod. Citizens of the kingdom. Meaning ang atong kinabuhi karon mga kaigsoon, mao po ni ang kinabuhi na sa umalabot. Sa Philippians Mm. chapter 3 verse 20, yung San Pablo, our citizenship does not belong in this Here, world, yeah, tinuod. but it's belong in heaven. Amen. So, ang atong lingwahe, tagadiin man ka. Mhm. So, ako nakasakay magyo ko kanang barko, brother Jomar. Mm. Dali ra ko kanang mga 2 Oo. hours, 3 hours Oo. na from Balamban to Escalante Mhm. sa Negros.
Dito pa mi sa Balamban, tanang pasahero Bisaya, oy. Oh, tanang pasahero Bisaya, Brother Jomar. Pero, sa tunga-tunga na bitaw sa dagat, nakapiyong-piyong lang ko ba kay, di man ka maghigda, maglingkod, magkakit. Mhm. 3 hours naman ang travel. Lingkod-lingkod. Ako mga katapal, gabi-gaya ko YouTube, Bisaya, tanan. Dugay ko yun, kaya naka-istorya ito Bisaya nga, taga-diin ka, taga-kuan ka, taga-Escalante daw siya. Negosyante daw siya, balik-balik Cebu. Kasi mga kauban, mabata na ko, oh, na-change ang akong katapat. Pag ningon ako, maura man gihapon. Rasad Ikaw, lang. uy, ilunggo day ka. Siya, ilunggo ko eh. Ay, Ikaw nga nung ilunggo naman kang Bisaya. Na Cebuano ka na. Siya lang tawa, abe. Lapit na kita sa Escalante. Mm. So, dito na ko nakamatmon ba nga, ang mga tao ga pasahero sa barko, naghinilunggo na tanan. Kaya nga naman, dool na sa Escalante. Mga kaigsuonan, we belong to heaven. Mm-mm. So let us start now the language of heaven while we are still here on earth. Amen. We Amen. will start to live now the food, the diet in heaven while we are still here on earth. Mm. We Amen. will start living now the character, the behavior of the people on what to be, Mhm. would be in heaven. So we will try to live now as in our lives as part of eternity. Yeah. Kaya nga naman, that is what Paul would like to say nga kanang iyang giingon nga only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Yeah. Philippians 1 verse 27. Mhm. So sa ato pa, sugdan na nato ang pagkinabuhi karon. Sometimes the people, ang atong mga kabataan, Brother Jomar, dili nila masabtan og unsay langit. Tinod. They cannot understand what is heaven because we are not living in it in our home. Wala na. Yeah, dili ma-explain pinagi sa lifestyle. Yung mga bato, what is heaven? They cannot picture it out. Kaya naman, di nila makita sa balay. Mm. So, sugdan na to sa panimalay, mga kaigsunan, to picture out on what is heaven. Mm. Sugdan na to pagpakita nila that this should supposed to be the life, the behavior, the character, the lifestyle Mm. to be on that heavenly Yeah. mansion. Amen. So, ato nang ipakita sa itong mga kabataan. So, now they can start imagining what is heaven now. Mm. Okay. Mao ning bot ipasabot ni San Pablo mga igsoon sa iyang mga mensahe ngadto sa mga taga Filipos to conduct ourselves or to conduct themselves or ourselves karong panahon na mga igsoon in a manner worthy of citizen of heaven. Nga Grabe mahimong pa gani. Napagaling sulti si katong sa chapter 5 bitaw. mm. Oh, kung sa paon imong pikas aping. Iwali sa pikas aping. Grabe. Kung sa paon pikas aping, itaon ang pikas. Mm. Pinakagrabe, Brother Jomar, love your enemies. Mm. Love your enemies. Nya, bless those who curse you. Mm. Katong nagtunglo nimo, mamatay ka pa unta. Ginoo panalangin ang nagtunglo ka nako. Kaya nimo na. Iampo nimo Ginoo katong nag-ilog sa ako ang lote panalangin in taong to. Oh, Wow, grabe. Ginoo katong nang libak nako, katong nang daot nako panalangin to uban ni siya. Magmalipayon siya. Grabe. Ingon ana ang kinabuhi mga kaigsunan nga for me to live is Christ. Mo bitaw ang kato imong gi-mention kana pastor usa to sa mga mensahe nga gipaabot or katong mensahe ni Jesus Christ dito sa Mount nga iyang giwalihan for in spirit katong mga blessed this meek, hungry and thirsty for justice, merciful, pure of heart, peacemakers, willing to turn the other cheek katong ang pikas na ang ipadahapak, love our enemies, and bless those who curse us, doing good to those who hate us. Bisan katong pang atong gikalagutan sa tanan mga kaigsuonan, hatagan na to og tarong nga pagtagad to be loving and generous, to be merciful and humble, and so on and so forth. Dagan pa mga kaigsuonan nga kinabuhi nga maong dapat naa na sa atong practice niining panahon na samtang nagapaabot ta si kanang pagbalik sa Ginoo. Kanatong kaniadto nagkuy-kuy pa kung Pastor Banies. Kamo mga Cebuano kailan mo Pastor Banies. Labi na katong mga karaan ng mga Adventista kailan mo Pastor Banies. Kuyog-kuyog ko niya dito sa Plaza Puente Osmeña. Nag-open forum siya, nag-symposium. Doon na tayo sa KCFD nga nisaka dito. Siya hubog-hubog gamay. Nga siya, Pastor, sigurado ka nga gituman nimo ang nas Biblia. Siya, gituman ako nas Biblia. Kaning giingon din nga kung sagpaon imong pikas aping itaon ng pikas. Gituman nimo siya, gituman ako na. Buot ni may pasabot, Pastor, kung sagpaon ti ka karon, itaon po ni may pikas. Siya, ako itaon ng pikas. Sagpaon nimo dire. Ako itaon ng pikas. Sa Pastor, wa ako magkomedya. Sagpaon ti ka karon dayon. Sa sige, sagpa ako. Kay itaon po na akong pikas. Pag sagpa gyud dito kay
Kabalo man po di ay. Pagsagpa ni hupo ng kadali, gigunitan ang ulo, paumo dito sa floor, sa stage. Sino ka na ito? Di, sinisinggit. Di, ibuhian niya. Siya, makakon ka, ingon ka kung sagpaon ng pikas. Ito ang pikas. Siya kon makasagpa. Wala makasagpa. I do not know kung siya buto sa buto no? Pero the point here is this. Aminawan ninyo matod pa sa mga Bible scholars. Ang kanang pagsagpa sa pikas, itaw ng pikas, kung ang imuhang sinina kuhaon, yapin na lang po ng kamisula. Kung doon ay magkikuyog ni mo usa ka kilometro, o ba na ni mo duha ka kilometro, yun ani ang buto sabot. Kung doon ay taong nangutang ni mo usa ka libo, sa kalibo lang, ginagmer ito yung sugutan kay mamatay ko nga kwarta. Kung doon ay taong nangutang ni mo usa ka libo, unya imo panilngan magkig-away nimo, magkigsinumbagay nimo. Kaya di siya mobayad, kaya di po siya kabayad. Ayaw na lang pagkigburukan niya. Ayaw na lang pagkig-away niya. Nagain na rin sa dugang another 1,000 pesos, then pangayo pa sa ilo, forget everything. Can you do that? Kaya makaya mo na, manghiram na ko ni mo 1,000. Manghiram na ko ni mo 1,000 kung nakaya mo na. Pero ambot pa sabot mga kigson, avoid trouble. Magkigpatay ka, magkig-away ka ng 1,000 pesos, nagain na siya another 1,000 pesos. Then forget everything. Brother lang yapon, amigo ta. Kamano ka, brother Jomar, taas ito istorya ba? I was assigned in Baganga before. Noon ay adventisa nitong negosyante. Noon ay adventisa nitong negosyante. Doon na siya ka ng, dito sa Baganga Magod, ang mga kuprado, ang mga tag-iyag, mga dako kay kuprasan, di na sila mabuhi sa ring sa kupras. Ilang nabuhian dito, brother Jomar? Mangutang sila sa tindahan. May bayad tong halin. ang kupras dito po dideliver sa tindahan. So magbalanse, maguli in town, kwarta ng listahan na lang, o katong magkas-advance na pod. Karon, kaya wa magkagwanta tong kwan. Dito magibaligya as pikas. Doon nagibaligya dito, gamay na lang. Pero doon ay nag-report sa iya, suko kayo ang tag-iya sa kuprasan. SDA gyapon to, pero di na kayo magsimbahan ba? Yan ang gina ba siya? Ikaw ba? Kanang ang imuhang kupras, gamay na lang magibaligya dito sa amo. Dako para makag-utang diri. Di, isapot tingali itong nag-deliver sa kupras, gisong bag siya sa aping. Pangagod, gipangagod, naluko, basta kay mga bodyguard, anak dig pistula o inggan sa dig pistula. Tiyon dig pistula. Sige, sana, ayaw. Yung inang itong mga bodyguard, ayaw, hilabti. Boss, isumbag ka. Sige lang. Yung gidool itong nagsumbag niya nga, okay lang. Pero, bahalag sumbagon ko nimo basta kay sa sunod. Dili gyapon deliver ko kupras. Mao gyapon na sa una. Kupras dili gyapon, bahalag sumbagon ko nimo. Dili lang gyapon deliver kupras. Imagine that, brother Jomar, tungod lang sa kupras kaya niya mo pailog. How much more ako? How much more ikaw? Tungod sa langit, tungod kang Kristo nga nagpakamatay sa kang baryo sa krus, di ta kaya mo pailog. Amen. Tungod sa pagkamatarong ni Kristo, we have to humble ourselves and forgive people who are reviling against us. Ato silang pasayloon, ato silang higugmaon. Okay? Ingani mo gud mga kaigsunan kung atong gyunahon na mga igsoon nga kung nagmatarong ka diya or nagamatarong ka diya sa tubangan sa Ginoo or nahimo kang maayo diya sa tubangan sa Ginoo, dili kini nagapasabot o guarantee mga igsoon nga walay mga conflict sa imong kinabuhi. Kay kini si San Pablo mga kaigsunan puno sa suffering sa iyang life with Jesus Christ. Mo na yung nakanindot mga kaigsunan ha. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni bisan kang Job gani mga igsoon ha. On contrary, Job himself who was declared by God to be he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Bisan pa siya mismo mga kaigsoon, dili gid siya magabuhat sa pagkadaotan. So Job 1:8 suffered a terrible conflict, the work of the enemy. Ang tanan niya mga nag-suffer siya sa tanan. Bisan pa ang iyang mga anak gikuha sa iya, bisan pa ang iyang mga friends mo ay nagatamay sa iya, bisan pa ang iyang asawa mismo mo ay nagasulsol sa iya nga. But biyaan na lang ang Ginoo nga mo ay nagapanalangin kanya apan mga igsoon sa pagkamatarong diya sa kinabuhi ni Job mga igsoon, dili siya nakahimo sa paghuna-una nga motalikod diya sa tubangan sa Ginoo. Sa Philippians 1:27 kini atong isgutanan may tungod kini sa to fight united for the gospel mga igsoon.
kung nagtan-aw man ta karon sa ministry, kung nagtan-aw man ta karon sa buhat nga atong giapilan mga kaigsoon sa pagmensahe sa mga balita, ang buluhaton diha sa Ginoo mga kaigsoon, kinahanglan magtinabangay kitang tanan mga kaigsoon, paingon sa dakong plano sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Sa Philippians 1:27 that whether I come and see you or else be absent, bisan pag naa man ko diha or wala, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Pinaagi or tungod sa minsay mga kaigsoon, maghiusa ang tanang katawhan para sa pagtabang sa mensahe mga kaigsuonan. When we come into conflict with evil, we must not be intimidated by those who oppose us. Sugyot kini ni Pablo sa Philippians 1:28. Let us remember atong hinumduman mga kaigsuonan nga kini si Satanas mga igsoon hagbay o dogay nang napildi mga kaigsuonan sa dakong away nga giatubang nato mga igsoon. Nahimo ng pildi mga igsoon. And for Christ has already won the battle on the cross. Mo na tani atong tan-awon mga kaigsuonan nga hagbay dogay ra nagmadaogon si Jesus Christ sa gubat or sa away mga kaigsuonan. Ang atong pabilin tas pagbarog diha nga matulod-anon uban sa tibok natong kinabuhi nga diha naka-focus sa life ni Jesus Christ. Muna akong yan yung kaganina sa Ephesians chapter 6 verse 18. Helmet in the as the spirit of the word. So, ang atong kalasag, ang atong taming, ang atong depensa, ang atong armas, mao ang pulong sa Dios. And we need to work it out together. And we need to defend the gospel together. Dili kay pasag na lang itong isa, duha, tulo, upat, ang uban magpabadlong. We need to be united. So, kung pa na ibinsahin ni San Pablo, uy, panang San Pablo, mamatay na ko, hapit na ko mamatay, kinala mag-unite mong tanan, mag-usa mong tanan pagdepensa. Kabalo mo sa Philippians chapter 1 verse 28, dili ta magpa-intimidate to those who oppose us. Yes. Dili ta what is Bisaya sa intimidate? Dili. Dili ta Mutalaw. dili ta magpadala sa ilang pagpanghadlok. Dili ta magpahulga. Kana. Dili ta magpahulga kanila nga mga nagasupak. Sa to pa padayon lang yun ta, no? Padayon lang yun ta. So, remember, si Satan pildi na. Si Satanas pildi na, bakit gisapot na siya, no? Kay kabalo na siya nga mubol na yung panahon. Revelation 12:12. Mubol na yung panahon. Munang sapot ng yawa, suko kay yawa. Kita nga nasayod ta nga nidaog ta kay sa John chapter 16 verse 33, in the world ye shall have tribulation, but in me ye shall have peace, but be of good cheer, because I have overcome the world. Sa kalibutan, grabing kagubot, dili kanako ano na kamoy kalinaw, pero ayaw mo kabalaka paglipay mo kay gidaog ko ng kalibutan. Sa to pa, we are on the winning side. We are on the winning side. Satan is on the losing side. Pero kabalo ka, Brother Chomar, bisag kabalo na ang yawa nga losing side siya. Wag gid siya mo backslide pagkayawa ba? Wag gid ka. Wala kay mabasa sa Biblia nga naluya siya, na-discourage siya, nang luod siya. Wala. Pero losing side siya. Grabe yung siya fighting spirit, Brother Chomar, nga till the end. Barugan niya yung pagkayawa. Barugan niya yung pagkayawa. Wala din siya ma-discourage. Pero kita, nga sigurado na nakadaog, ay, kapila pabalik-balikan sa tigulan sa iglesia, kay nang luod, nalipay ta, kay simba na, naulian solo, si Mana, nabikil na po, nang luod na po, pastilan. We are on the winning side. Naata sa dumadaugay nga kiliran. So, sigurado atong kadaugan. Nganong kita may magluya-luya, dapat kung doon maluya si Satanas. Wadyo kung kabati nga doon ay yawa nga backslider. Ang tanan mga kaigsuonan nga yawa, parteng dasiga sa ilang pagkayawa. Kitang mga katawhan sa Dios nga we are on the winning side together with Jesus Christ. Pinagi siyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross. Dapat dili punta maluya kay lupit ta siya. No? Lupit ta siya. We have to be hopeful. No, magmalaumong tang tanan kauban kang Kristo ngadto sa kadaugan. Mga igsoon sa Ellen White, you shall receive power December 10. Naingon siya din how many years have we been in the Lord's garden? And what profit have we brought to the Master? And how are we meeting the inspecting eye of God?
Are we increasing in reverence, love, humility, confidence, confidence in God? Do we cherish gratitude for all His mercies? Are we seeking to bless those around us? Do we manifest the Spirit of Jesus in our families? Are we teaching His Word to our children and making known to them the wonderful works of God? The Christian must represent Jesus by both being good and doing good. Then there will be a fragrance about the life, a loveliness of character which will reveal the fact that he is a child of God, an heir of heaven. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, ang atong mensahe karon matud pa sa kinatibuk-an mao ang paglaom kasiguruhan sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo ug bisan pa hangtod sa atong kamatayon diha kang Kristo. Ang atong pagpakigbisog karon siguradong may kadaugan bisan pagmamatay wala magpasabot nga dunay kapildihan. When Christ was nailed and hung on the cross and died on the cross, the devil thought that he won during the game, during the fight. But when Jesus was risen, nabanhaw si Kristo, dito nagbuka ang mata sa yawa na it was a red flag. Kadtong kamatayon ni Kristo sa cross, maoy nagpildi kaniya kay imbes gatuo siyang mamatay si Kristo sa kanturan pero nabanhaw dunay paglaom. The same kanimo ug kanako, bisan pa dunay kamatayon, adunay paglaom sa pagkabanhaw. Sigurado ang kadaugan diha kang Ginoong Hesus. Doon na natay example si Kristo namatay pero nabanhaw. Ug daghan pa nga mga nangamatay nga gibanhaw ni Kristo. Someday, very soon, ang ato mga minahal sa kinabuhi, mga nangamatay karon diha kang Kristo, mabanhaw sila. Kauban ka natong tanan sa pagsugat kang Kristos ni Kristos kinabuhing walay katapusan. Ako, ikaw, puhon, mag-amping sa tong panglawas nga dili mamatay hangtod pabalik ni Kristo. Magpabilintang mag-behave sumala sa mayong balita. Magpabilintang mahimong benepisyo, panalangin sa iglesia hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. May buhi na akong paglaom. Higalang pinangga ko igsoon, gidapit ko ikaw alas pagampo ni ini nga mensahe. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa panalangin. Salamat sa grasya ug kaluoy. Salamat sa pagpakigubad. Salamat sa mensahe o sa kaalam nga gigamit mo pagpasabot ka namo. Hinaot o Diyos kining tanan maghatag ka ng dugang paglaom, dugang pagtulunan, dugang instruction sa kinabuhi nga magkinabuhi kami kauban kanimo aron abisan pa sa kamatayon kanan siya kini alang kanamo. Pasalua kami sa among mga sala. Tudluoy kaming magkinabuhi sumala sa imong giula nga dugo sa kalbaryo sa krus. Diha sa pagkamatarong ug ngadto sa pagkabalaan. Hinaot o Dios ang tanang mga naminaw karon imo usab panalanginan. Tanang mga nagatan-aw karon imo usab panalanginan. Tanan nga mga sponsors imo usab panalanginan ug ang tanan nga mga naga kinabuhi, naga crew, naga trabaho alang ini nga video broadcast o radio broadcast imong panalanginan. Amahan, salamat sa pagtubago sa mga pagampo o pagpasaylo mo sa mga sala sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga kaigsunan, daghang salamat sa imong pagpabilin ni ining taknaa og igsoon ikaw na imong apil ni ini kanunay ni ini nga buhat pinagi sa imong pagsuporta ni ini nga bulhaton. Financially kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support pinagi sa imong pagpadala ni aton Gcash number nga mga 0951-7949211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat kayo kang Saysay, ang posible ring Saysay. Saysay, taga-Tagumpay, SD Church, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hello. Nagpadala siya support, Brother Jumar. Yes, nakita na ako, bago lang. O yan, And, Descendry. Vincent, good evening, Pastor. And Brad Jomar, God bless. Maying gabi ug maying adlaw, maying buntag diya kanimo sa bigsoon. Ginoo sa magapanalangin kanimo. Dinhi sa lain na mga si Sister or Ma'am Marilyn Lapis and Brother Toots Costan and Annalyn Balingan Tumlos. Hello kaninyo mga kaigsuonan. Faye Bonghanoy Bandanilio. Good evening or watching here in Danlugan, Pagadian City. Hello, igsoon.
Annalyn, Tomlos, good evening, Pastor V and Jomar from Valencia, Bukidnon. Hello, Igsoon, good evening, Pastor. Ngano man lahi og himo. Ano ni? Ngano man lahi ang paghimo ang tao unta ang manulunda dili mamatay. Wala ko kakuha kay Ang Igsoon. tao dili mo pud ang tao mamatay. Gana di Oh, mo nga mamatay. ano lagi bo ang Ang tao anong mamatay. gihimo daw ang tao mamatay. Yeah. Wala man magibo actually no. Yeah. Para babalik na po tayo explain na. I'm sorry gatuo mo ko ng mga tao nga ang kamatayon is part of death. Dili But it's na not. gina. Yeah. Ang kamatayon is an opposite of death, Mm. of life. Yeah, tinan. No, ang kamatayon is part of death. Ang kamatayon is part of life. Muna na pagtuo. Mo na maglukat sila o kanang Insurance. kanang singa na Insurance? o kanang freedom life. Ah. O mi mo promote ha. O maglukat sa danog St. Peter. Mm. Kaya lagi part of life na daw ang kamatayon, but it's not. Walay kamatayon gihimo ang Ginoo. Doon na lang intruder. Yeah. So, the same with the angels, walay kamatayon ng angels. Maupod ang tao, walay kamatayon. Pero ang tao lang yung dipili sa kamatayon. So, yeah, ina nang naitabo. Okay. Salamat kang Gingging Balyar Basalyo. Watching from Kitaw-Taw, Bukidnon. Kang Jetra Yu. Salamat kayo. Kang Carmor Balyadares. Yeah, matod pa niya. Amen. O kang Gadi Navarro. Oh, hello, Henry John. Tulio. Brother Gadi Navarro, salamat sa imong Claire pagtanaw. May